Kanselado na muna ang kauna-unahang halalan ng BARM sa 13 ng Oktubre. Ito'y matapos ideklara ng kataas-taasang hukuman na labag sa batas ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 at yung Bangsamoro Autonomy Act of 77, ang mga batas hinggil sa distribusyon ng parliamentary district sa naturang rehiyon. Madeline Villar Moratillo sa balita. Hindi matutuloy ang nakatakda ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Mas, Mindanao o BARM sa Oktubre 13. Yan na matapos na sa botong 11-3-1, idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77 na nagtakda ng 7 bagong distrito sa rehiyon. Kasunod yan ang naunang deklarasyon ng Korte Suprema na hindi kasali sa BARM ang Sulu. BAA 77 or the Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 unconstitutional for violating Section 5 of the Voters Registration Act. There can be no BARM parliamentary elections on October 13, 2025 because of the lack of a valid districting law. Kasabay niyan, idineklara ring unconstitutional ng SC ang lumang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa pagiging outdated. Kabilang pa kasi rito ang sa Sulu. Binigyan naman ng hanggang Oktubre 30 ng taong ito ang Bangsamoro Transition Authority para makapagpasa ng bagong batas sa redistricting. Madami pong considerations yung court kung bakit sinabi niya na BAA 77 is unconstitutional. One of them is kasi yung Bangsamoro Organic Law requires that yung districts should be made up of contiguous, compact, and adjacent areas. Pero in this case, meron po tayong mga LGUs na they transferred from one district to another, pero hindi nga sila makakatabi. Binigyan naman ng hanggang Marso 31 ng 2026 ang COMELEC para maisagawa ang halalan sa BARM. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, back to zero sila ngayon dahil wala silang ipapatupad na batas. Hihintayin din muna nila ang magiging aksyon ng BTA. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.